Magandang umaga muli mga kapatid. Dahil dumaka na po sa ating mensahe po sa umagang pang ito. Ang ating mensahe po ay ang pagkatao ng ating Panginoon, the humanity of Jesus. Ibig sabihin, mag-aaral natin, paano ba naging taong Panginoon? Anong klaseng taong Panginoon? Iniwan niya ang kalulatian sa langit at nagkatulad sa atin. So, paano paraan na ang ating Panginoon ay katulad natin? At tingnan po natin kung ano ang naging buhay ng Panginoon nung siya nasa lupa. Ano naging pag-ugalit kay Sipan ng ating Panginoon. Dito sa Hebrews chapter 2, yung ating magiging basihan. Si Jesus po, makita natin, ang kanyang ama ay ang Diyos. Nung siya po ilalangin, at tatagpuan na si Maria ay nagdadalang tao. At si Mateo po ay nakahandang hiwalayin si Maria secretly. Sa mga Hudyo, yung pong sa ating engagement, sa mga Hudyo, kapag ka kayo engage, magkakaroon na yun ng mga saksi. Tinuturing kayo legally husband and wife. Kaya lang, hindi kayo pwede magsiping. Eh si Maria, natagpuan siyang buntis. Kaya dito sa Matthew chapter 1, verse 19, si Jose na kanyang asawa, palibasa isang taong matuwid at awil ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalay nito ng lihim. Dahil kung ito'y kanyang ipapahayag, si Maria ipapatayin. Yun po ay adultery sa kanila. Pero sabi rito, sa verse 20, samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot at tagapi si Maria na iyong asawa, sapagkat ang pinaglilihin niya ay mula sa Espiritu Santo. Si mga anak ng isang lalaki, at ang pangalan kanyang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya ito ay siya anak ng Diyos, dahil ang kanyang ama ay Diyos. For the other hand, siya ay anak ni Maria. Kailangan hindi matatamaan. Anak niya si Maria. Ano po? So doon sa ganung bagay, siya tinawag na anak ng tao kanya. Ito ay isang mga bagay na hindi natin maintindihan sa mga ibang pananampalataya. Pag Son of Man, siya tao, tinatanggap nila yun. Pag Son of God, hindi na siya Diyos. Hindi natin maintindihan yun. Ang ibig sabihin ng dalawang ito, ang pagkay-anak ng Diyos, ang ama mo ay Diyos. Hindi lang ibig sabihin nun. Tinatawag na anak ng tao sapagkat siya'y tao. Kaya doon sa salin-lahi ng ating Panginoon, kung yung pinag-aaralan, sa Matthew chapter 1, ang salin-lahi na yun ay ayon kay Jose. Yun ang kanyang legal genealogy. Dahil lang yung salin-lahi ay batay sa yung ama. Kasi hindi naman niya ama si Jose, kaya para siya adopted son ni Jose. Doon sa Luke chapter 3, mayroon pang ibang salin-lahi doon. At yun ang salin-lahi, tunay na salin-lahi ng ating Panginoon. Satan raised sa pamagitan ni Maria. At hindi sa pamagitan ni Jose. Fortunately, si Maria at saka si Jose ay pareho lahi ni David. So in any way, ang ating Panginoon ay lahi ni David. Okay? So siya anak ng tao. So siya tao, ang ating Panginoon ay nagkatawang tao. Kaya tinatawag siyang anak ng tao. Kung sa Old Testament, mababasa rin natin yung anak ng tao kanya, hindi tumutukoy sa ating Panginoon. Hindi tumutukoy sa kausap ng Diyos na isang tao kanya. Dito sa Matthew 8 verse 20, Jesus said to him, the foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. So the Son of Man, yun ang ating Panginoon. But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, then he said to the paralytic, get up, pick up your bed, and go home. The Son of Man. 11:9, the Son of Man came eating and drinking, and they say, behold, a gluttonous man and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Yet wisdom is vindicated by her deeds. So tinawag siyang anak ng tao. So Matthew 16 verse 13, now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he was asking his disciples, who do people say that the Son of Man is? So yung tinatawag yung sarili niya na anak ng tao. Sapagkat ang Panginoon
ay tao. Hindi natin tinatanggi yung Panginoon ay tao. Pero hindi lang siya tao. Siya Diyos na nagkatawang tao. So, ang katanungan sa ating kaisipan, paano siya naging tao? Meron ba siya pagkakaiba sa atin? Bilang tao, pareho lang siya nating tao sa lahat ng bagay. Sa Hebrews chapter 2, verse 14, sabi rito, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. So, nung sinamatay, pinatay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Dandag po tayo sa verse 17. Therefore, in all things, he had to be made like his brethren. So, katulad natin siya sa lahat ng bagay bilang tao. That he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. For in that he himself has suffered, being tempted, is able to aid those who are tempted. Ang lugar ng ating Panginoon ay unique. Kaya siya ang nararapat na maging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kasi siya Diyos, at the same time, siya naging tao kanya. Naunawaan ng ating Panginoon kung paano maging tao. Hindi yan alam ng Diyos dahil di siya naging tao. I mean, ang Ama o Espiritu Santo. Ang ating alam niya yun, first hand, kung paano maging tao. Kapag siya ay suffered, siya nahirapan, sarili tinuksungan niya. So, siya makakatulog doon sa tinuksungan niya. In other words, siya sympathetic sa atin dahil alam niya kung paano maging tao. So, yung importante mababasa natin dito, therefore, in all things, he had to be made like his brethren. So, walang special effect sa pagiging tao ng ating Panginoon. Sa lahat ng bagay, katulad natin siya bilang tao. So, ito ang ating titignan sa panahon na ito na ating pag-aaral. Therefore, in all things, he had to make like his brethren. Hindi lamang siya mayroong laman at tugungan niya. Sa lahat ng bagay ng pagiging tao, ganoon ang ating Panginoon. Tingnan po natin. Ang ating Panginoon, siya yung na makikita natin ang kasaysayan niya. Ito ang panahon ng ating Panginoon. So, siya pinanganak, alam natin yun. Days of purification. Pagka isang babae ng anak, siya kailangang malinis. Kanya. At the same time, yung bata na pinanganak, iniahandog sa Panginoon. Pero ito hindi ayon sa Ebanghelyo, ito ayon sa kautusan ni Moises. Kanya, basahin po natin sa Luke chapter 2. Ito yung ginagawa ng mga denominations. And in some respect, unfortunately, ginagawa na ibang mga kapatid. Na, of course, hindi mo sinasangayunan. Dahil hindi wala sa atin yun. Dito sa Luke chapter 2, verse 22, basahin po natin. Ito ang ating makikita. Dito po sa verse 22 ngayon. Dito sa verse 21. Makaraan ng 8 araw, dumating ang panahon upang tuliin ang bata. Tinawag siyang Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya pinaglihi sa sinapupunan. Siguro ito yung basihan ng mga Roman Catholics o Methodists. Pagka kayo binigyan ka, binibigyan ka ng pangalan kanya. Pero, hindi sa atin yun. Nang sinapit na ang araw ng kanyang paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Ito ay ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki tatawaging banal sa Panginoon. Sila nagandong ng alay ang sunod sa sinasabi ng kautusan ng Panginoon, 2 bato-bato o 2 batang kalapati. So yun ang isang bagay na makikita na sa buhay ng Panginoon. At dito sa Luke chapter 22, 41 to verse 52, 12 years old siya nakipagtalastasan sa mga tao. At ang susunod na makikita natin ay sa Luke chapter 3 verse 23, ng ating Panginoon ay 30 years old. So itong pagitan ng dalawa, itong pagitan ng Luke chapter 2, 41 to 52 at Luke chapter 3 verse 23, yan ang the silent years. Lahat tayong mababasa kung paano siya nagdinata, hindi mo lahat tayong alam. In other words, hindi mahalaga. Ang pinakita lang sa atin ng banal na kasulatan na yung mga bagay na mahalaga.
ayon sa gawain ng ating Panginoon. In other words, siya ay pinanganak, sila'y sumunod dahil sa kausan ni Moises. At dito po sa 2:40, Passover po ito, pumunta sila sa Jerusalem at naiwan ng ating Panginoon. At ang susunod na makikita natin, nung siya 30 years old na, simulang mangaral at gawin ang kanyang gawain. Ang ating Panginoon po ay maawain, compassionate. Ito isang pangunahing karakter ng ating Panginoon. Lahat ng kanyang mga ginawang mga miracles, ito ay gawa ng kanyang pagiging maawain. Dito po sa Matthew 14 verse 14. And when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them, and he healed their sick. When it was evening, his disciples came to him saying, "This is a deserted place, and the hour is already late. Send the multitudes away that they may go into the villages and buy themselves." So, pero tutuloy natin talata, yun ang himala na siya nagpakain ng 5,000 katao kanya. Dahil siya'y naawa sa kanila, wala sila makakain kanya. Pangalawang pagkakataon na makikita natin, dito sa Matthew 20 verse 29, now as they went out of Jericho, a great multitude followed him. Hindi natin lang basta sinusundan dahil siguro sa mga himalang ginagawa, whatever, sinusundan siya. And behold, 2 blind men sitting by the road, when they heard that Jesus was passing by, cried out saying, "Have mercy on us, O Lord, Son of David." So kilala nila ang ating Panginoon. Then the multitude warned them that they should be quiet, but they cried out all the more, saying, "Have mercy on us, O Lord, the Son of David." So Jesus stood still and called them and said, "What do you want me to do for you?" They said, "Lord, that our eyes may be opened." So Jesus had compassion and touched their eyes, and immediately their eyes received sight, and they followed him. Sinin natin, palagi sinasabi, Jesus had compassion. Ganyan. Pangatlo, na makita natin ang ganitong damdamin o karakter ng Panginoon. Sa Mark chapter 1 verse 40, now a leper. Ang mga tao may leprosy sa bansang Israel, sila kahiwalay. Hindi ka pwedeng lumapit sa kanila. Kaya kayo lumapit sa isang may tao may leprosy, ikay tuturing na marumi. Kailangan kalinisin kanila. Actually, yung mga lepers, sila may lugar na iwalay doon sa lungsod. Malayo sila. Now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him and saying to him, "If you are willing, you can make me clean." Then Jesus moved with compassion, stretched out his hand and touched him and said to him, "I am willing, be cleansed." As soon as he had spoken, immediately the leprosy left him and he was cleansed. Kasi natin ng mga miracles, pero immediately, mga gumagawa ngayon, hindi naman totoo yan. Nga naman silang kapangyarihan. So dito makikita natin ang isang karakter ng Panginoon, si maawain. Nakikita yung mga taong kailangan niyang tinutulungan ng ating Panginoon. Dahil sa kanang karakter na siya ay maawain, maawain ng ating Panginoon. Pangalawa, siya rin po'y katulad natin, siya nagugutom. Sabi nga, walang spectacular sa pagiging taom ng Panginoon. Kung tayo nagugutom, siya rin ay nagugutom. Ang katunayan ng ating Panginoon, siya nagutom ng 40 days and 40 nights. Hindi natin alam din sa pagkakataon na ito, ang ating Panginoon, wala siyang reklamo, wala siyang sinabi. Titinukso ng diablo, if you're the Son of God, command that these stones become bread. Kaya gawin ng Panginoon yun. Say, Diyos. Hindi niya ginawa. Hindi ginawa sapagkat hindi nararapat. Sabi ng Panginoon, sagot niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi sa bawat salita na malabas sa bibig ng Diyos. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Ito isang bagay na kailangan niya gawin para patunayan niya kung ano siya. Kung siya ba'y subok talaga o ano. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Now when the tempter came to him, itong karakter ni Diablo, hindi kanya pupunta kung ikay malakas.
Kaya pupuntahan niya sa pagkakataon na kay mahina niya. Sa pagkakataon ito, ang Panginoon siya mahina, bakit siya gutom? Isipin naman niya, 40 days, siya kumakain. Bakit niya ginawa kapangalan niya? Kumakas siya lang pang, hindi niya ginawa. Pinakikita natin dito, siya tao, siya nagugutom katulad natin. Walang spectacular sa pagiging tao niya. Kung siya nagugutom, kailangan siya kumain katulad natin. Ako di siya kakain, siya rin mamamatay katulad natin. So sa ganung bagay, katulad natin siya, nagugutom. Pangatlo, siya rin ay umiiyak. Ibig sabihin, katulad natin siya, mayroong damdamin na sila lulungkot at siya umiiyak. Ito ang pinakamaikling talata sa Biblia. Jesus wept, kanya, siya umiiyak. Ito po ay sa pamilya ni Maria, ni Martha, at ni Lazarus. Hindi natin alam kung siya rin yung Lazarus nito, siya rin yung Lazarus na sa Lucas, hindi natin alam. Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would have not died. Ito ay isang pagpapakita ng pananampalataya sa ating Panginoon. Na alam niya na may kakayahan ng Panginoon ang pagaling kanya. Kung nandito ka sana kanya, hindi siya namatay aking kapatid kanya. Hindi naman siguro siya naninisi. Sinasabi niya, sayang kanya, kung nandito ka sana, hindi namatay aking kapatid kanya. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. Katulad natin. Walang pagkakaiba, mga kapatid. Siya'y nalungkot, at siya'y para bang mayroong trouble. Okay? And he said, where have you laid him? Then they said to him, Lord, come and see. Jesus wept. Yung pinakamaiksi. Then the Jews said, see how we loved him. So yung damdamin ng tao, siya rin ang ating Panginoon. May mga pagkakataon na tayo pupunta sa mga namatay at tumiyak yung mga tao, tumiyak din tayo. Lalo kung malapit din tayo dun sa namatay. Walang pagkakaiba sa ating Panginoon. Meron siyang damdamin katulad natin na nalulungkot. At siya rin po ay may mga kaibigan. Ang ating Panginoon, mahal niya ang lahat ng mga tao, para walang niya. Meron siyang pagmamalasakit sa lahat. Pero meron siyang mga kaibigan. May mga tao na malapit sa Kanya. Sabi natin, wala tayong pag-favoritism. Totoo yun, pero nature ng tao yun na may malapit sa kanila at may malapit ka. Di ba? So dito makikita natin ang ating Panginoon ay katulad natin. Meron tayong mga BFF, kaya natin, best friend forever. Meron tayong gano'n. Siya ating Panginoon, meron din siya. Dito, ganabasahin natin. So John chapter 21. Then Peter, turning around, saw the disciple whom Jesus loved, following. Who also had leaned on his breast at the supper and said, Lord, who is the one who betrays you? Yan yung si Apostle na nagtanong. Ito pong supper kanya, pag sinasabing Lord's Supper, hindi tayo tumutukol na kailangan gabi natin gawin. Hindi niya sabihin noon. Ang Lord's Supper, sinasabi lang natin, ito yung mismong gabi na ating Panginoon ay nagsusog ng Passover, kanya. Tinuturo natin yung saan nang galing yung ating ginagawa. Peter, seeing him, said to Jesus, but Lord, what about this man? See, Apostle God. This is the disciple who testifies of these things and wrote these things, and we know that his testimony is true. So ito si Apostle John. Siya'y malapit sa ating Panginoon, at ang Panginoon ay malapit kay Apostle John. Kaya pasinin natin. Hindi siya pinakamataas. Ibig sabihin, hindi siya kinikilala. Di mo, Peter ang makikita natin palagi din sinasabi. Pero pinakamalapit sa ating Panginoon, hindi si Peter, kundi si Apostle John. At ang katunayan, nung siya nakapako sa krus, siyempre, wala lang maiiwan sa kanyang ina. Itong sabi niya, now there stood by the cross of Jesus, his mother, ang pangalan niya Mary, his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. So Mary, common name. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, siya Apostle John.
He said to his mother, "Woman, behold your son." Pansinin niyo, hinawag niya woman. May significance siya dito, mother, kanya, woman, kanya. Bakit? Siya aalis na bilang tao. Hindi na niya nanay yun. Kanya na niya magiging nanay, kaya partial dyan, kanya. Woman, behold your son, kanya. Then he said to the disciple, "Behold your mother," kanya. And from that hour, the disciple took her to his own house. So, ibig sabihin, alis na siya, hindi na isang tao kanya. Hindi na niya nanay yun. Dito na ngayon ang anak mo kanya. At itong nanay mo kanya. So, kinupkup niya Apostle John, dahil siya pinakamalapit sa ating Panginoon. So, katulad ng natin ng Panginoon, mayroong pinakamalapit sa kanya. Siyon siya, Apostle John. Pagkikita rin natin, sino natatakot? Diyos pala siya matatakot, pero siya'y tao na natatakot. Katulad natin mga tao, mayroon tayong kinatatakutan. Ang ating pananampalataya ang dumadayag sa ating kinatatakutan. Pero minsan hindi rin. Natatakot talaga tayo bilang tao. Walang pagkakaiba ng ating Panginoon. Alam niya, ang ating Panginoon, siya mamamatay, papapa sa krus. At bilang tao, alam niya, gano'ng kasakit yun. So, ito makita natin. He went a little further and fell on his face and prayed, saying, "Oh, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." Ba't natin ang Panginoon yun? Diyos siya, ba't sinasabi niya? Oo nga, Diyos siya, pero siya tao rin. Sabihin, doon yung damdamin na yun, bilang tao, hindi niya maalis yun. And the second time, he went away and prayed, saying, "Oh, my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, your will be done." And so he left them, went away again, and prayed the third time, saying the same words. Pag inuulit mo ang panalangin mo, mahalaga sinasabi mo. Kung maaari lang naman, alisin mo ito, panahin ka niya. So, sinasabi ng Panginoon, kung mga natin iligtas ang tao, hindi ko mamatay, gawin natin. Pero, anong ibig sabihin no? Ngayon siya natatakot siya doon siya gagawin niya, di ba? Otherwise, ba't yung sasabihin nyo? Parang pag tayo ay dumating sa manggagamot, kailangan mo operahin ng cancer mo kanya. Ano sasabihin? Wala na ba yung paraan, Dok? Ano ibig sabihin? Natatakot mo operahan, di ba? Ganoon din ang damdamin ng Panginoon. Naranasan din niya yung naranasan natin. Pag tayo kailangan gumawa ng isang bagay na para hindi natin gagawin. Pero alam ng Panginoon kung anong gagawin niya na siya umalis sa langit. Siya nagagalit. Ang pagiging nagagalit at necessarily masama. Ang Diyos siya nagagalit. Ang ating Panginoon bilang tao, siya nagagalit din. Pinag-aampas siya yung mga tao doon sa templo, sa Jerusalem. Then Jesus went into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple. Ang nangyari kasi sa templo, pagka sila ay magbibigay ng kailang kapo, umisa, at malayong kailang pupuntahan, yung mga hayop, pinagbibili na nila. O kaya yung mga pera nila, pinapapalit nila. So ito sinabi ng Panginoon. And overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. And he said to them, "It is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves." Ganyan. Yung nagata ang Panginoon. Ito tinatawag ng righteous indignation. Dapat lang siya magalit kanya. Dahil binabastos ninyo kanya ang templo ng Diyos. Ito isa sa dahilan bakit ka napuotan ng ating Panginoon. Sino ba yung tao ito kanya? Ba't tayo nagtatanggal ang ating mga pinagbibili? Sino ba itong tao ito kanya na? Doon nagagat ang Panginoon. Doon sa Luke chapter 6 verse 46, sabi ng Panginoon, tinatawag niyo ang Panginoon, Panginoon. Hindi naman yung ginagawa ang bagay na sinasabi, galit siya. So, mayroong damdamin ng Panginoon na katulad natin. Siya rin ay nagagalit. Siya rin ay nalulungkot. Sorrowful. Ganong kalungkutan ng ating Panginoon habang siya nananalangin sa Garden of Gethsemane. Sa Matthew 26 verse 30, then he said to them, "My soul is exceedingly sorrowful." Tingnan niyo yung salita, exceedingly sorrowful.
even to death. Sipin yung kalagayan na ito, ano po, yun lang kalumputang dinadanas siya, pwede siya mamatay. Stay here and watch with me. Doon sa version in Luke, sa 22 verse 44, and being in agony, sorrowful, he prayed more earnestly. Then his sweat became like a great drops of blood flowing down to the ground. Yun ang naranasan ng Panginoon habang siya nalulungkot. So ito yung matinding kalungkutan. So yung tayo nadidistress din ng Panginoon. Doon sa malapit niyang gawin, ang dapat niyang gawin, siya mamatay sa krus. Imagine po natin yun. Ang ating Panginoon, nagdadalhin niyang krus niya, mula doon sa simula hanggang doon sa pupuntahan niya, hindi siya nakatawa. Hindi siya nakatawa. Sasaktan siya. Dahil bago pa siya dinala doon, pinagwawasiwas siya ng mga Romano. At ang kanyang laman sa kanyang likod at sa mga tamaan, lumabas ang buto. Yun ang itsura ng ating Panginoon. Pero hindi siya nakatawa. Nahihirapan siya at naramdaman niya yun. Kasi sa po, naramdaman niya yung paghihirap. Sa Luke chapter 24 verse 46, then he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance or remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. Ginagawa ng mga tao sa nagpipilipensiya sa Holy Week, walang kwenta yon. Hindi ganoon ang ginawa ng Panginoon. Bago pa siya dinala doon sa Calvary, siya po ay pinagpapalo ng mga Roman soldiers na yung kailang pamalo ay mayroong mga matatalim sa bandang huli at mayroong bilog na metal. So pag binasiwa sa iyan, hindi lang ka mabubugbog, mababalat ka sa simula. Pag patuloy na pagwawasiwa sa iyo, lalabas ang laman mo, pangatlo lalabas ang buto mo. So yun ang itsura ng Panginoon habang siya ay pupunta doon sa Calvary. Dapat din namin nila ang gusto nila. Kaya sabi sa Isaiah, hindi mo siya makikilala kanya. Dahil sa itsura ng ating Panginoon, nang siya natawag sa krus. So katulad natin, nakakaramdam siya ng hirap pag sumasapit niya. Pero tingnan natin. Ang ating Panginoon ay meek. Wala po itong equivalent sa ating wika. Nag-ibig siya ng meek. Inahilalim niya ang sarili niya sa kapangyarihan ng Diyos. So ginanap niya ang kapangyarihan ng Diyos. At wala siya reklamo. Nagpailalim sa kanyang amahan niya. Sa ilustrasyon niya doon sa Isaiah, hindi siya nagsalita kanya. Wala siyang sinabi. Habang nangyayari yun, wala siyang sinabi. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Yan ang pinakaling sinabi niya. At saka yung, it is finished kanya. And they divided his garments and cast lots, and the people stood looking on. But even the rulers with them sneered, saying, He saved others, let him save himself. If he is the Christ, the chosen of God. Kung ikaw yung tao yun, at meron kang kapangyarihan, papatay mo na yung mga tao yun. Nandito yung anak ng Diyos, the Diyos na labalang sa mga tao ito, wala siyang ginawa. Wala siyang ginawa. Sinabi niya, pinabayaan lang yan. Sensitive na. Tayo po natin ang tapos ang diretso yun, at yaksing ang doctor mo. Kaya itong gas meeting, ilang beses na wala. Yun. Iwalay na dito. Hindi ko lang matamahan. Wala siyang ginawa. Sinabi lang niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ginagawa nila. Pero wala siyang ginawa. Inainsulto ang Panginoon, hindi siya sumagot. Minsan sa kalakaran natin bilang mga tao, sabi nga ng kasabihan, the best defense is silence. Minsan, maganda, wag ka lang magsalita. Ang ating po, hindi siya nagsalita. Then the soldiers also mocked him, saying, coming and offering him sour wine, and saying, if you are the king of the Jews, save yourself. Kanya.
Sipin nito yung Diyos na lumalang sa kanila, pero iniinsulto siya, pero wala siyang ginawa. Yun ang ibig sabihin ng meek. Meron siyang kapangyarihan na gumante. Pwede niyang alisin sa ang mga tao sa balatang lupa kung gusto niyang gawin. Hindi niya ginawa. Pinagpailalim siya sa kapangyarihan ng Diyos. Pag nakikita ko yung salitang meek, ang naalala ko aso. Ang aso meron siyang ngipin, pwede kanya kagating. Pero dahil amo ka niya, hindi kanya kakagating kahit anong gawin mo. Lost meekness. Kaya yung mga aso, halimbawa siya na ng gano'n. Yung katapatan na sa kailang mga amo, yung makikita natin, ang ating Panginoon ay meek. Ipinailalim niya kanyang sarili sa kanyang ama at siya'y masunurin. Siya'y obedient. Siya'y perfect example ng obedience. Sa Philippians chapter 2 verse 7, but they themselves of no reputation, sabi ng pangababa, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. So, sumunod na sa kamatayan dahil kailangan niyang gawin. Wala tayong makikita nagreklamo ang Panginoon at any point. Hindi siya nagreklamo. Sinunod niya ang kalooban ng kanyang ama. Doon sa Hebrews chapter 5 verse 8, though he was a son, ibig sabihin, hindi niya kailangan gawin yan, siya yung anak ng Diyos. Siya'y Diyos. Yet he learned obedience. Bakit learn obedience? Hindi naman sumusunod ng Diyos. Siya nagpapasunod. Yet he learned obedience kanya. By the things which he suffered, and having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. Hindi ba significant siya? Significant to sentence na ito. Yet he learned obedience. Hindi niya alam yun. Siya'y nagpapasunod, hindi siya sumusunod. For the first time kanya, he learned obedience. So siya'y masunurin sa kanyang ama. Siya'y sumunod sa lahat ng mga bagay na at hindi siya nagkasama. Did not sin. Jesus did not sin. Sa lamang ang tao na hindi nagkasama. Kasi sa Diyos kanya. Hindi niya ginamit yun, di ba? Sa mga bagay na kailangan niyang gawin, hindi niya ginamit yun. For this you were called because Christ also suffered for us, leading us an example that you should follow His steps, who committed no sin. Nor was deceit found in His mouth. Wala rin pandara sa kanyang bibig. When He was reviled, did not revile in return. When He suffered, He did not threaten, but committed Himself to Him who judges righteously. Yan ang meekness. Hindi siya nagkasala. So ito ang ating Panginoon bilang tao, wala siyang pagkakaiba sa atin. Maliban lang sa katotohanan na siya Diyos at tayo hindi Diyos. In regards to His being a man, katulad natin siya sa latang bagay. Yan ang makikita natin sa pagkatao ng ating Panginoon. Ano purpose niyan? Bakit natin pinag-aaralan? Makikita natin, Jesus was the perfect man. Siya lang talagang perfect na taong napunta sa lupa. Wala nang iba. Naras lang tayo, we are imperfect men. Meron tayong kakulangan, meron tayong pagkakamali. Ang ating Panginoon, siya lang ang tunay na tao. Siya yung tao na gusto ng Diyos na lalangin tayo. Dito sa Genesis chapter 1 verse 26, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. Katulad ng Diyos. The Diyos ang namamahala sa lahat ng tao. Siyang namamahala sa nilalang ng Diyos. Di ba? So, nung nalangin ng tao, ng Diyos ang tao, yun na nasa kanyang kaisipan. Ako ilalalang nalangin natin ang tao na katulad natin ngayon. Our likeness according to our image. Yan, sa Espiritu, kawagis natin sa Kanya. Alam natin ang kasaysayan, nabigay ang Diyos dahil nagkasala yung tao nila lang yan.
Dito sa Hebrews chapter 12, verse 1, saan tayo titingin? Meron tayong tendency tumingin sa ating kapwa kapatid. Ay, bilib ako kay kapatid na walang masama, no? Pero hindi tayo maliligtas pagka ano. Kailangan tayo tumingin sa ating Panginoon. Dito sa Hebrews chapter 12, verse 1. Actually, pagkatapos sa Hebrews chapter 11, pinakita yung lahat ng mga taong sumampalataya under the Old Testament. Therefore, we also, sila naging tapat, tayo rin. Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, hindi pwedeng sabihin kanya na walang tao naging tapat, ganyan. Let us lay aside every weight. At tandaan natin ang ating takbo, yung long distance run. And let us at the sin which so easily snares us, and let us run with endurance. Gina niyo yun. Lay aside every weight. Let us run with endurance. Ito yung long distance run. The race that is set before us. Sinong titignan natin? Sa ating pagtakbo, patungo sa finish line. Sinong titignan natin? Looking unto Jesus. Siya titignan natin. Huwag tayong tabayin sa isa't isa dahil pare-pareho tayong may kakulangan. Looking unto Jesus. Yan. Bakit? Dahil sa kanyang perfect obedience, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, tingnan niyo sabi ni sumunod sa Hebreo, who for the joy that was set before him, pero andun sa Garden of Gethsemane, nandun ang kanyang pagkatakot, di ba? Pero siya nagalak na nagawa niya. Who for the joy that was set before him endured the cross, yung kamatayan sa krus, despising the shame na naranasan niya, and has sat down at the right hand of the throne of God. Yung kapangyarihan kaya sa throne ng Diyos. Looking unto Jesus kanya. Siya ang ating uliran. Siya ang ating gagayahin. Huwag natin gayahin ng kapatid kasi meron tayong kakulangan. The perfect man ang ating gayahin, ang ating Panginoon Yesu Cristo, ang ating gagayahin. Siya ang ating maging example at uliran sa mga bagay na ating ginagawa. Siguro, ang magandang practical na tanong bago natin gawin isang bagay, gagawin ba ito ng ating Panginoon? Yung siya ang nasa kalagayan nito, gagawin kaya ito ng Panginoon? Pagkakasa rin siya, huwag mong gawin. Pag nakita mo ginawa niya, dahil nababawas sa Biblia, pwede mong gawin. Sapagkat siya ang ating uliran, ang ating Panginoon. Ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos ay merong goals. Sabi ni Pablo, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ano yung sabihin? Tingnan mo kanya yung Panginoon, kung siya naging tao, na bang ginawa niya kanya? Yun ang ating goal sa ating pag-aaral. Nakikilala natin kung sino ang ating Panginoon. At doon tayo kanya titingin, sabi ni sumunod sa Hebrews. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisya ng pananampalataya at sa ganap ng pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap ng kapuspusan ni Kristo kanya. Ito yung tinasabi, paano ba naging taong Panginoon? Galon din tayo, sabi ni Apostle Paul. So dito sa 1 Corinthians chapter 11, si Kristo ang ating example, ang ating partner na gagayahin. Very hard to say ground pag ginawa natin yun. Nasabi ni Apostle Paul, I imitate me just as I also imitate Christ. So naintindihan ni Pablo na si Kristo dapat natin gayahin. Ngayon, gayahin lang niyo ko kanya kung ginagaya ko si Kristo. Kaya hindi ko ginagaya at nagkasala ko, huwag niyo kong gayahin kanya. Gayahin niyo, I imitate me just as I also imitate Christ. So, yun ang mahalaga. Bakit kailangan natin makilala ang Panginoon? Kailangan natin magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa ating Panginoon. This is 2 Peter chapter 3, verse 8. Verse 18 pa, pinakawalit na natin.
Subalit lumago kayo sa biyaya, yung susunod, at sa pagkakilala ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo, sumakanya nawa ang kalalatihan ngayon at hanggang sa araw na wala hanggan. Amen. So, come, tayo lumago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon. So, sabi ni Pablo, imitate me just as I also imitate Christ. Hindi ko naman sinasabi na gano'n ako, pero yun ang pagsikapan natin. Dahil meron tayong goal, makarating sa langit. Sino ba gusto makasama ng Diyos doon? Ang gusto makasama ng Diyos doon ay yung kagaya niya, di ba? Kaya yung nasira ang kasalanan, ibinabalik muli sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya doon sa Ephesians chapter 2, nilalang tayo kay Kristo kanya. We are created in Christ. Gusto nang ibalik ng Diyos yung nasira ni Satanas sa pamagitan ng ating Panginoon. So ito po ang ating pag-aaral sa Panginoon. Magsalamat po tayo. Ito ng biyaya ng Diyos. Kahit nagkakasala tayo, pili tayong patawarin kung tayo mili ng tawad. So pagdating ng sa langit, wala nang tutukso sa atin. So di na tayo magkakasala. No? So tayo may katulad ng Diyos. So ito po ang ating mensahe sa umaga ito. Sa lahat ng mga denominasyon sa araw na ito, meron silang tinatawag na special Easter service. Wala tayo. Alam natin mahalaga ang pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon. Pwede tayong lumutusan na gawa ng gano'n. So ito po ang ating mensahe. Balik na po natin kay kapatid na Matthew ang pagpapaawit.